Hi everyone. So I'm here with my very supportive mother. So maaga talaga siya nagbiyahe from Bukid papunta dito. So ano kayo oras umalis doon? Around 3 AM. Kasi nga nagpalinis ako doon sa front, and then nasira kasi yung motor ng kapatid ko kasi sobrang napapagod na ako sa kakadrive. Lalo na't yung mga short distance na kailangan dapat pwede mo lang yun i-motor. And at this time, so sasamahan muna ako ni Mother there. Kami ipupunta dito sa medical center. So ayan, para masagot na itong mga katanungan. Pero kung titingnan nyo ako, diba, para lang talaga akong normal. Pero deep inside, mura na di kong abnormal. Bitaw. So, mental, physical, emotional abuse. So, na-abuse. Kung kailan wala na si Apa, saka pa na-abuse yung mental. Sus Mariusip, mapacheck up ta kay lisod ng mga buang intawon. Ay, nala. Sige na, tara, let's. So, we're here, ha? Sa? So, Charlotte, elevator. First time ko actually nagpa-check up dito sa Dachangas Medical Center. Gunit siya na din, gunit. Kaya may salamin. Oh. Saan ba tayo? Wow. Ramp. Asa dire? Dire. EMT. Pwede na kaibaligya, Mother. Hoy, kita-kita lang timbang na. 54. Hala ka, pumayat ka, Mother. Ha? So, our check-up is done. Magaling si Doc. Pauwi na kami. Grabe talaga, hindi ko sila mapigilan kasi gusto ko sana kinabukasan na sila uuwi, kaso mukhang nagmamadali sila. Kaya isang araw lang talaga dito si Mother. Tapos ayun, nagpasama nga ako sa kanya para magpa-check up sa neurologist, mga kamoma. Kung napapansin nyo talaga is very looking normal ang moma nyo, pero deep inside, nagsasuffer na talaga ako ng anxiety disorder. Dahil alam mo yung sakit ng ulo ko, na sakit na hindi mawala-wala. Tapos kapag nai-stress ako, mga kamoma, ay hindi ko na talaga ma-handle yung stress ko. And very sensitive talaga ang moma. Kaya may mga tao talaga na akala natin is sobrang okay sila, pero deep inside, durog na pala sila. Deep inside is parang hindi na nila kaya yung kanilang nararamdaman. Kaya talagang minsan naghahanap din kami ng mga taong sobrang nakakaintindi sa amin. And syempre very thankful din ako sa family ko and sa mga alaga ko, dahil nga sila talaga yung mga stress reliever ko. Kaso ayun, parang hindi na kinaya ng utak ko, kaya pumunta na ako sa neurologist. So heto na nga, magbabaybay na si Mother, syempre kasama ang gwapa namin na kapitbahay at yung inaanak ni Moma. Pero ayos lang din kahit na maaga uuwi si Mother, kasi anytime pwede ko rin naman silang matawagan. And syempre nagpadala din ako ng dog food para kay Namikay. Tapos ayan, nagpadala din yung kapitbahay namin ng pabo. So sinisecure ko yung pabo, baka mahihirapan huminga. Eto lang talaga kagandahan kapag may nanay ka na very supportive. So anytime pwede mo silang matawagan. So ayun na, pati yung mga cabinet pinadala ko na, pati yung upuan, kaysa naman itapon namin. So sayang lang din kasi sa bukid magagamit yun. Ayan, wala na sila lola. So, at this time, medyo magulo. Magulo. So, kailangan pa namin mag-rearrange ulit. Opo. Chuchay! Chuchay! Sleep ba? Nori? Ikaw ha, bilis mo talagang tumakas kanina ha. Kailangan na naman natin maglinis. Ay, naku, Chuchay. Uncle Fee! Ayan na naman si King B. Ang sarap maging pusa, ano? Kakain lang, iiyak, lalo na kapag napunta ka sa mabuting tao. Oh, kaya masarap magiging pusa, kapag napunta kayo sa responsible owner, no? Right, King B? Ay,
Ay, nako. King Bee Mom is right. Ang bilis lumaki ng apo ni Moma. Chuchay-chay inaantok. Sleepy pa Chuchay. Maya-maya magugutom yan. Hihingi ng pagkain. Oh. Shaki. Mami Bada. So, ayan. Mag-fix muna ako. Ayusin ko muna sa labas. Okay? Okay, King Bee? Gutom na kayo? Good morning. So, I'll just wake up and eto na nga yung result ng pag-take ko ng gamot for anxiety. And last night, hindi ko na nga po na-videohan yung sarili ko. So, unang pag-take ko ng medicine for anxiety is grabe yung effect niya sa body ko. Hindi ako mapakali and parang mas lalo akong nagiging depressed. So, grabe talaga yung iyak-iyak ko last night. Tapos, sinihilot-hilot pa ako ng kapatid ko. So, papakita ko sa inyo yung gamot na nireseta sa akin ni Doc. So, sorry talaga sa itsura ko. So, ito yun. Amitriptyline. So, I don't know if tama ba yung pagka-mention ko nito. So, eto nga. I don't know kung itutuloy ko pa ba or ipapastop ko since takot ako na. Focus na lang ako sa natural na healing. So, paano ba kasi no? Hindi talaga halata kay Moma eh. Hindi halata. So, lalo na this time, nadagdagan na talaga yung nervous ko, yung anxiety ko since hirap ako makakain ng ibang pagkain, lalo na yung sa may mga ingredients. And grabe din kahapon yung pagka-dry ng lips ko. So, ilang days, feeling ko para ako laging dehydrate. So, okay. Kailangan natin gumalaw. Hindi tayo pwede ganito na lang. Kasi feeling ko pagising ko, I feel so tired. Wala akong gana kumilos. So, grabe no. So, normal lang tayo sa SOCMED pero hindi nila alam yung deep inside na pinagdadaanan natin. So, yung suffering natin, hindi basta-basta. Kaya, laban lang talaga sa mga katulad ko na may mga anxiety disorder. Pero ito yung feeling ko, naka-relax naman yung brain ko. So, okay naman. Kaso yung katawan ko is feeling ko parang tinatamad ako. And, dito din parang mainit dito sa, sa chest. Chay. Ay, nako. Chuchay-chay. Pangsot-pangsot na siya kayo. So, balutin muna natin tong anak. Saan mo iniwan yung diaper mo? Ha? Saan mo iniwan? Very pangsot ka na, Day. Ikaw, sinapak mo na ako, ha? Porket gumanda ka, sinapak mo Moma mo, ha? Ha? Uy, gawin kitang Serena. Iniwan yung diaper niyo, eh. Iniwan niya yung diaper niya. Gagawin ko na lang siya ng Serena. Serena Chuchay. Maldita. Pati ako, sinapak mo na. Maghugas ka nga, Abi. Pangsot-pangsot. Hugasan muna natin si Duday. Ay, si Chuchay. Practice ako 5 o'clock sa school. Ngayon na, magbaon ka. Oh, I like your pants. Saan yan galing? Kailan ka nag-ukay? Nung last time, nung nagbili ako ng materials for my English. Ay, socks talaga. So, maganda talaga ang ukay. Be, talikod ka. Ang ganda. Oh. Wow! Oh, yan na yung bagong area nila. Moy, moy! Ay! Sino pa, oh? Ito talaga may nag-aabang na kalaban. Oh? Sarap naman ang buhay nyo. Kumain na kayo? Ano nangyari sa damit mo, Tito Koy? Koy, last night, gi-check mo ako? Kaboy, ho. Okay lang? Tuloy-tuloy yung pagtulog ko. Grabe yung ko, bigla akong na-depress.
To halos, kabayo ko. Katungo, be, to kabayo ho. Grabe yung takot ko, kaya pinatulog ko si Tito Koy sa tabi ko. Kaya sa mga nagsasuffer dyan due to anxiety disorder, sa laban lang tayo mga kamoma. And alam ko na kaya natin to. So, para sa ating mga alaga, kailangan natin magiging strong. So, halos ilang buwan na rin kasi ako nagsasuffer. So, alam mo yun, pagka na-stress ako, parang hindi na talaga kaya ng brain cells ko. As in, parang sasabog na ewan. Basta, so yun yung feeling ko. So, siguro, dahil siguro ba nag-ipon-ipon na lahat, ganun, and isa tayong provider sa family, isa tayong breadwinner. So, eto talaga karamihan tinatamaan ng anxiety, yung mga katulad natin na mga breadwinner or yung mga panganay sa pamilya. Kaya ayan, and sinasabi nila napaka-OA ng sakit natin. Actually, hindi po siya OA. Akala ko nga din dati, pero hindi pala. So ngayon, since ganito na dahil sobrang bigat na talaga ng nararamdaman ko, kaya ayun, nagdesisyon na talaga ako na pumunta ako sa neurologist. Kasi minsan iniisip ko parang, huy, bulok naman siguro na akong utok or gusto ko talaga magpa-CT scan, ganun. Baka something na may problema ko or something na ganun. Pero, ayun, basta siguro ito talaga yung first effect niya sa first night na pag-take ko ng medicine. So, pero ang limit lang naman sa akin ni Doc is up to 3 months. Baka after 3 months, so gagaling na ako. And, so ngayon, yung tinitake ko is kalahati lang muna siya, kalahati lang muna. And higit sa lahat, meron din kasi akong social anxiety, lalo na kapag nasa maraming tao ako. And ewan ko, basta halos hindi ako makatingin ng straight dito, sobrang sakit na. Although wala talagang problema sa mata, kasi kahit mga small letter, ay nababasa ko naman, even na medyo malayo, even na medyo distance sa akin. So, ayun, laban lang tayo, actually, ang daming mga pasyente na pumupunta sa neurologist, mga lalaki, babae, may kasamahan pa ako na mas malala pa yun sa kanya, nagbibitbit siya ng white flower, ng efficacent. So, panay talaga yung, niya, haplas-haplas niya yung banyos niya sa sarili niya, tapos kasama niya yung asawa niya, and hinihilot-hilot niya. Actually, yun yung nararamdaman ko noon na na-overcome ko this time. Pero this time, ang hindi ko lang talaga kaya, dito talaga sa ulo ko. So, grabe, para akong madrain. Kahit konting stress lang, para talaga akong madrain. So, ayan, baka po may advice po kayo sa akin. Pwede po kayo mag-comment dito sa comment section kung ituloy ko ba itong gamutan or dahil may reaction sa katawan ko. Kasi iniisip ko kasi mamaya baka magkalaban dahil may allergy ako. Mamaya baka may allergy pa ako sa gamot, hindi natin alam. So, ganun. And at this time, sobrang ingat ako sa kinakain ko. Pati sa outside, hindi muna ako kumakain ulit sa labas. So, puro lutong bahay lang muna ang moma nyo. And, ayun, baka may advice kayo sa akin. So, mag-comment lang po kayo sa comment section, then babasahin ko lang po, although kahit hindi ako magre-reply, basta mag-heart lang ako sa inyo, and babasahin ko po lahat kung ano yung suggestion nyo para sa akin. Not all the time na tama din ako. So, please mag-suggest po kayo dyan sa comment section. And thank you very much talaga sa inyong support and for your understanding. Thank you so much. Siguro parang, I think, so, parang dito lumala yung anxiety ko dahil wala nga si Apa sa tabi ko. Since ang tagal ng long distance. So, ang tagal namin nagkahiwalay ni Apa, and si Apa medyo matagalan pa po. Matagal pa siyang uuwi. I don't know next month kung uuwi siya or by the month of January. So, I hope na praying na ayun, na makakauwi siya next month. So, depende kung ano yung gusto ni Lord for Apa. So, yun na. Later, ikakwento ko na lang po sa inyo by next kung bakit umalis si Apa at umuwi ng Korea. So, that's it for today's video. Thanks for watching.